Latest update sa kaso ni Catherine Camilon. Cellphone ni Catherine Camilon, hawak ng sospek at kalaguyo na si Police Mayor Alan de Castro. Ito ngayon ang nadiskubre ng pamilya ni Catherine. Ang nasabing cellphone ng missing beauty contestant ay naroroon ang mga ebidensya ng mga chat niya sa legal wife niya na nagsusumbong sa pambababae ng Police Major. Nandun din ang konvo nila ng dalawa bago ito nakipagkita sa isang persona sa isang mall sa Batangas bago ito naglaho. Mahigit 2 buwan na ang nakaraan at magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin bakas si Catherine. Pati ang mga nag-iimbestiga ng mga taga PNP CIDG ay walang sagot sa kung ano ang tunay na nangyari sa teacher. Habang si Nanay Rosario Camilon naman na ina ng babae ay patuloy pa rin nagdarasal na makakabalik ang kanilang anak na buhay. Hindi din umano sila nawawalan ng pag-asa na mahanap nila ang kanilang kapamilya na nawala noong October 12, 2023. May ilang netizens ang naglabas ng teorya na posibleng buhay nga ito, subalit dinala sa malayong lugar at doon pansamantala tinatago. May nagsabi din na posibleng may kinalaman dito ang legal wife sa nangyari dahil umiiwas ito na magsalita at humarap sa PNP para makipag-ugnayan sa kaso. Nais ngayon umapila ng pamilya Camilon sa taga-NBI or National Bureau Investigation at Senado upang mabigyan na ng hustisya ang nangyari at matukoy na kung sino-sino pa ang iba pang mga sangkot. Kinuha nila na sadyang itinatago si Jeffrey Magpantay, ang driver at bodyguard ni Police Major Alan de Castro, kapalit ng malaking halaga upang hindi makakanta sa totoong nangyari. Kahit nagbigay na ng malaking halagang pabuya si Senator Raffy Tulfo sa sinumang makakapagturo kung nasaan ngayon si Jeffrey Magpantay, ang driver bodyguard ni Police Major, ay wala pa rin nagtuturo kung nasaan siya ngayon. Pati ang dalawa pa niyang kasama na nakita ng 2 witness ng gabi na nililipat si Catherine sa isang sasakyan ay hindi rin ito matunton. Malawak din umano ang koneksyon ng suspect si Police Major kaya marami itong pwedeng utusan sa labas upang matakpan ang baho ng kanilang tinatago. Wala pa ring aksyon ng otoridad hinggil sa patuloy na paggamit ng cellphone ni De Castro sa loob ng kampo kaya hindi nakakapagtaka na mag-uutos ito sa kahit kanino sa labas. Samantala, habang gumugulong ang investigasyon, ay patuloy pa rin na nasa restrictive custody ng Cap Vicente Lim sa Laguna ang tinuturong suspect. Noong December 19 ng unang hearing, subalit hindi sumipot si De Castro na ikinadismayan ng pamilya ni Camilon. Mukhang umiiwas na muling magkita ang suspect at pamilya Camilon dahil hindi ito lumantad sa unang pagdinig. Sa January 19 naman ang susunod na hearing. Mungkahi naman ngayon ng maraming netizens na nadidismaya na sa pag-usad ng kaso at mukhang inililibing na sa limot ang kaso ni Camilon na idinulog na sa NBI at Senado ang kaso na mabigyan na ito ng solusyon.